hanggang kailan po ba sila dito? Siguro mga 1 linggo hanggang sa makahanap na ng trabaho ang tiyahin mo. Yung 1 linggo na yan, 1 buwan yan. Wala na palang tinapay at palaman. Sorry. Hindi ba pala kayo kumakain? Okay lang yan, Chang. Sus, Manda, ay mga bisita mo nahiya pa. Ilang linggo na, di pa umaalis. Bakit ang taas ng kuryente natin? Eh kayo lang naman huong dalawang nandito buong araw eh. Baka nakakalimutan mo yung pag-aalaga at sakripisyo ko sa inyo! Wala nang utang na loob! Bastos pa! Ikaw, pinugusohan mo pa ako, pero galit ka naman pumasok. Galit na galit ako sa kanila. Ang kakapal ng mukha. Nakikitira na nga lang sila. Sila pang malakas gumamit ng kuryente at pati sa pagkain. Aba, Manda, ano ba yung bisita natin para ng presidente ng Pilipinas ang pupunta dito Mga paglinis-linis ka, tigilan mo nga yan. Ano ka ba? Gusto ko lang naman maging presentable yung bahay natin, ano? Kahit na maliit, di malinis, di ba? Uy, ikaw, tigil-tigilan mo yung pag-iinom mo. Baka mamaya, pagdating ni Chang Rosita, lalasing-lasing ka dyan. Aba, anak na, bakit pati itong pag-inom ko yung pakikialaman mo? Bakit sinabi ko ba sa'yo yung patirin mo yung tiyahin mo dito? Hindi ko nga yung pinakikialaman. Uy, ano ka ba? Pinalayas nga sila sa kanila. Kawawa naman. At saka, malaki ang utang na loob ko sa Chang Rosita ko. Siya nag-alaga sa akin ng bata ako. Nay, hanggang kailan po ba sila dito? Siguro mga 1 linggo hanggang sa makahanap na ng trabaho ang tiyahin mo. Nako, nakakatakot baka pansamantagal yan. Yung 1 linggo na yan, 1 buwan yan. Grabe naman to, sobra ka naman. Manda! Ay! Chang! Naku, Chang! Manda! Kamusta po? Kamusta ng pamangkin ko? Napakaganda pa rin! Naku, mabuti! Chang, si Willard po, asawa ko. Willard, si Chang Rosita. Chang. Kamusta po kayo? Mabuti! Kabal ka ng Diyos! At saka si Rebecca. Rebecca ang Kuya Willard mo. Ako, Chang, pasensya niyo itong bahay namin, ha? Maliit lang. Anak? Problema ba? Hindi ka pa tapos? Nay, kasi ang lakas po humilik ni Lola Rosita. Natidistract po ako. Pagpasensyahan mo na, anak. Pagod na pagod siguro yun sa biyahe. Layo ng binahe nila eh. Ano ba yan? Tulungan na kita. Halika. Para mabilis. Makatulog ka na. Tito po, ito, nahihirapan po ako dito. Alin ito? Opo. Ate? Uy! Hindi ka makatulog? Oo, nagugutom kasi ako. May makakain ba dyan? Naku, wala eh. Alam ko na. Pupunta na lang ako sa tindahan. Bibili lang ako ng pagkain. Naku ate, salamat ha. Ang bait mo pala. Pero sigurado ka ba? Lalabas ka pa? Gabi na oh. Gutom ka, di ba? Sige, kukunin ko lang yung wallet ko, ha? Sige ate. Ate, pwede kapag dumating na kayo, pakigising lang ako. Iidlip lang ako. Ha? Thank you. Chang, papasok na ako sa munisipyo.
Wala na palang tinapay at palaman. Hindi bali, Heli, kakain na lang tayo ng almusal sa labas. Naku, sorry. Hindi ba pala kayo kumakain? Akala ko naman nauna na kayo. Okay lang yun, Chang. Pero pwede ho ako magbilin, Chang. Yung mga appliances ho sana, tsaka ilaw, kung hindi naman ho ginagamit, patayin na lang natin, ha? Sige, akong bahala. Papasok ka na ba? Ay, Manda. Sana naman, ano? Maipasok mo tong pinsan mo sa trabaho. Susubukan ko po, Chang. Sige, baka mahuli pa kayo. Sige po, mauna na kami. Ikaw? Ako rin. Papasok na rin ako mamaya-maya sa construction. Sige. Mag-ingat kayo, ha? Sige. Anak. Ingat kayo. Mag-ingat, anak, ha? Yung pinsan mo, ha? Oo, ako. Bahala po. Amanda, napapadalas yata yung bili mo ng bigas ngayon. Nadagdagan pa ng 1 kilo kasi sa dati mo binibili. Birthday kasi nitong anak ko. Sus, Manda, huwag na sa akin mahi magkwento. Yung mga bisita mo nahiya ba? Ilang linggo na, di pa umaalis. Yung anak, di ba makaharap ng trabaho o hindi naghahanap? Jezabel naman. Ito naman, mabait naman sila sa akin. At saka malaki yung utang na loob ko sa Tiang Rosita ko. Manta, huwag masyadong mabait. Baka sa kakatanong mo ng utang na loob, ikaw na mabaon sa utang. Diba? Ikaw talaga? Manda. Aba, madaling araw pa lang, aga-aga. Naghahanda ka na ng para sa birthday ng anak mo. Talaga excited na excited ka pag handa siya. Oo naman, syempre. Ano ba yan? Halika na, tutulungan na kita. Hindi na, spaghetti lang naman, tsaka lumpia at tsaka hotdog. Okay. Ano nangyari? Nasaan yung, nakita mo ba yung mga pinamili ko? Hindi, saan mo ba nilagay? Ha? Dito lang. Dito lang. Imposible naman na... Ano ba eh? Ano ba yun? Nagising naman ako sa ingay niyo. Chang! Ano problema? Chang, nakita niyo ba yung pinamili ko? Na yung mga pagkain? Yung nasa ref? Oo! Nako! Nailuto ko kahapon. Chang naman! Para sa birthday ng apo niyo yun mamaya. Ay, sorry ha. Hindi ko naman alam na meron palang mga hindi pwedeng iluto sa bahay na ito. Sana naman, Chang, kasi nagtanong man lang kayo. Naubos niyo lahat yun? Eh, sana din nagsabi ka. Hayaan mo. Babawi ako sa iyo kapag may trabaho na si Rebecca. Papalitan ko. Doble pa. Para spaghetti lang eh. Gising pa ako sa inyo ng mga to. Diyos ko. Chang? Chang? Oh, Hindi ho ba sinabi ko sa inyo, kapag hindi naman ho ginagamit yung mga appliances, patayin? oo. Ginagawa naman namin. Bakit ho ang taas ng kuryente natin? Kayo lang naman ho ang dalawang nandito buong araw eh. Pinagbibintangan mo ba kami na malakas kaming gumamit ng kuryente? Yung TV nga eh! Hindi ko binubuksan! Pati yung electric fan! Kahit mainit, hindi namin ginagamit! Dahil nagtitipid kami sa kuryente! Tapos kayo susumbatan mo ko? Nay, bakit po? Ano po ba nangyari? Etong pinsan mo eh! Pumasta! Akala mo doon niya! Nakakasama ng loob! Tama na po, Nay.
Hindi naman ho sa ganun. Ang akin lang po, sa isang bahay lang ho tayo nakatira, sana ho magtulungan naman po tayo. Hindi! Masama ang tono mo! Baka nakakalimutan mo yung pag-aalaga at sakripisyo ko sa inyo! Sa'yo at sa pamilya mo noon! Ate, Wala kang utang na loob! ate, mag-sorry ka na lang. Intindihin mo na lang si nanay. Ako magsasorry? Wala naman akong masamang sinabi. At paano napasok ang utang na loob dito? Ikaw, binabusohan mo pa ako, pero hindi ka naman pumasok. Bakit? Ayaw mo na parametry. Real ka dyan. Huwag mong sabihin hindi ka na naman papasok sa trabaho mo. Mamaya ka. Nay. Halika nga! Nay! Huwag mo sabihin sa akin na may relasyon kayo ng kuya mo! Malindi ka! Hindi kita pinalaki at nag-aaral para lang maging isang kabit! Lalo pa maging kabit! Nakasawa ng pinsan mo! Hayop ka! Ano na, Chang? Nay, huwag mo sabihin kakampihan mo si Ate Manda. Di ba inaaway-away ka nun? Chang naman, huwag niyo naman sabihin ilalagdag niyo ako. Eh, di ba, kinampihan ko kayo nung isang araw nag-aaway kay ni Amanda. Eh, baka pwede naman atin-atin na lang to. Bakit ang tagal mo? Hindi pa natutulog si Amanda. Eh, ikaw. Hindi ako makatulog. Ikaw. Huwag ka mag-alala. Willard? 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 Nandiyan ka ba? Manda, Oh, mabuti gising ka pa. Alika sandali. bakit po? Talagang gusto kitang makausap eh. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo sa nangyari nung nakaraan. Pasensya mo yung tiyahin mo, ha? Gusto ko rin bumahal sa'yo. Manda, habang wala pa kasing trabaho si Rebecca, gusto ko rin sanang maghanap ng trabaho. Kaya kakailangan ko kasi ng pera para pang-apply. Baka pwede mo ako mapautang. Magkano naman ho? 3,000 lang? Ho? Wala ho akong ganun kalaking pera. Sige, 1,000 na lang. Siyempre, kailangan ko kasi ng panggastos pamasahe, pagkain ko, tsaka iba pang panggastusin. Sige ho. Salamat, ha? Alil ka, magkape muna tayo. Alika. Ano pa nakikilig ako?
Ano bang? Hailey! Anak! Uy, yung nakita mo, wala lang yun ha. May ginagawa na kami ng tita Rebecca mo. May inaayos lang. Oo. Naglilinis lang kami ng tatay mo. Nadulas lang ako. Kaya pala lagi mo silang kinakampihan, Tay. Kaya pala okay lang sa'yo yung mga ginagawa nila. Kasi may relasyon pala kayo. Anak! Sasabihin ko to kay nanay. Anak! Hoy! Subukan mo lang magsumbong. Tatamaan ka talaga sa akin. Sandali. Rebecca, ako nakakausap sa anak ko, ha? Anak, halika nga. Ayusin mo yan, ah. Halika. Anak, pakinig ka sa akin, ha? Yung nakita mo, wala lang yun, ha? Huwag na huwag ka magsusumbong kahit kanino. Kung ayaw mo walang tatay. Naiintindihan mo? Huwag na huwag mo sasabihin kahit kanino kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Gusto mo ba magalit ng tatay sa'yo? Ha? Ayan. Ayan, anak, ha? Salamat. Oh, anak. Anong ginagawa mo dito? Teacher Reyes? Ano po yun? Mrs. May gusto pong sabihin sa inyong anak mo. May problema ba? Anak, anong problema sa school? Napansin ko po kasi kanina na kakaibang kinikilos ni Hailey. Kaya kinausap ko po siya. Hailey, sige na. Walang masama kung sasabihin mo sa nanay mo ang totoo. Excuse me. Anak, halika. Anak, anong problema, ha? Sabihin mo sa akin. Nay. Si tatay ko. Nasaan ang anak mo? Ang bastos mo naman, nanonood pa ako eh! Nasaan si Rebecca? Wala siya dito. Nung wala. Rebecca! Willard! Wala nga sila dito eh! Nasaan ka? Sinabi na wala sila dito eh! Tumigil ka na, ha? Alam ko ang totoo! Buksan niyo to! Rebecca! Buksan niyo to, Rebecca! Willard! Manda, wala nga sila dito! Tumigil ka, sabi! Ayaw niyo lumabas? Nasaan ang asawa ko? Wala dito. Wala. Babae ka! Manda! Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Wala naman dyan. Manda! Hayop ka, baboy kayo! Napaka-baboy niyo! Ikaw! Akala mo lahat ng bagay dito sa loob ng pamamahay ko, libre? Pati asawa ko, kinuha mo? Tama na, Tama na! Lumayas ka! Sandali na, Amanda, mag-usap Ayaw mo? Amanda, sandali, mag-usap tayo! Amanda, sandali! Sige! Amanda, wag yan, ha? Wag, Amanda! Ano? Mag-usap tayo! Bitawan mo yan, Sa? Amanda! Ha? Mag-usap tayo, bitawan mo yan! Umalis ka sa pamamahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng barangay. Ipakakalagkat kita palabas dito! Amanda, mag-usap mo na! Ano? Pwede! Amanda! Ano? Amanda! Ano? Sige! Amanda, mag-usap! Alis! At kayo, ha? Ha? Kayo? Manda! Ha? Ah! Manda! Manda! Tama na! Ano ba? Tama na! Tama na? Pinatira ko kayo dito sa pamamahay ko dahil marunong at kumanaw ng utang na loob. Pero abusado kayo. Sobra na kayo. Bayad na ako. Bayad na. Pati tubo bayad na ako. Magsilayas kayo! Manda! Manda, tama na! Tama na! Patawarin mo na kami! Sige, aalis kami! Pero huwag naman sa ganito! Hayaan mo naman makapag-impake kami ng maayos! Alang-alang na lang sa pinagsamahan natin!
Kahuli-huli ang pagkakataon pagbibigyan ko kayo. Aalis ako pero sa pagbalik ko, ayoko na makita yung mga pagmumukha ninyo. Kung hindi, pasensyahan tayo! Nay, tara na, nakapagpalit na ako, magpalit ka na din. Hindi! Hindi na ako magbibihis! Aalis na tayo dito! Aalis na tayo! Grabe na talaga yung Manda na yan. Akala mo kung sino? Kung alam ko lang, sana hindi ko na siya nalagaan ng bata siya! Pero hayaan mo, gaganti tayo! Bakit, Nay? Anong plano mo? Ito ang plano ko! Yan! Hayop! Akin na yan, Nay. Hayop siya! Itong TV! Pinagmamalaki mo ito! Yan! Yan! Pinagmamalaki mo yan! Yan! Hayop kaya! Nay? Ano yon? Nay? Ano pong nangyari dito? Mga walang hiya. Kuya, anong oras ba dumarating yung pumapasadang jeep dito? Siguro parating na yun. Baka kayo, kuya, pwede. Nagmamadali lang kami eh. Kuya, pauwi na ako eh. Sige po. Wala na pong iba. Hintay tayo. Wala naman tayong magagawa eh. Mga walang hiya kayo! Katulad ko, hanggang kailan maghihintay sa ikot Dapat sa inyo? Ha? sa hinahanap ng kahit na sino, kahit pa ikaw ako, agwat natin na ibigan. Ang makakatigagaya mo dapat hinuhugasan! Katulad ko, hanggang kailan maghihintay sa ikot ng mundo. Ay, kaya! Sa Baboy! hinahanap ng kahit na sino, kahit pa. Marami sa atin may parehong experience kay Manda. Ang utang na loob, minsan, ginagamit ng iba para makapanlamang at makapang-abuso sa atin. Sa kaso ni Manda, ang tinanggap niyang bisita ay literal na naging buwisita. Yung pinsan ko po, pinalayas ko po sila ng tiyahin ko. Tinanggap ko sila buong buo na hindi ko naman po alam na bibigyan niya pala ako ng problema. Ang pagtanaw ng utang na loob ay may mga boundary din. Dapat aware tayo na may mga boundary or hangganan po ang ating mga actions and behaviors. Para kay Manda at sa kanyang family, maaari ko po silang tulungan sa pamamagitan po ng pag-offer ng family counseling or family therapy. Dahil sa iskandalong kinaharap ni Manda, nakipaghiwalay siya kay Willard. Pero para mas maliwanagan pa sa kanyang mga karapatan, inilapit namin siya sa isang legal expert. Ang tawag dyan sa ganyang kaso is concubinage, no? Keeping a mistress in the conjugal dwelling or having sexual intercourse under scandalous circumstances. Ang ganyang offense nakukulong no, ng hanggang 4 na taon. Hi, Manda! Hello po. Welcome sa Wish Ko Lang! Talagang pinatuloy mo lang no, yung kamag-anak mo, tapos yun ang nangyari. Ano yung mga learnings mo dahil sa karanasang ito? Mahirap magtiwala ulit. Ganun yung ginawa niya po kasi sakit talaga. Hindi ko po talaga inasahan sa akin, ma'am, na magagawa niya sa akin ulit yun.
Sobra pa silang hayop. Ang una naming regalo, isang negosyo package worth 50,000 pesos. At Manda, alam ko, syempre, kaakibat ng negosyong yan, syempre kailangan mo na pang-deliver. Kaya isang motorbike para sa'yo. Sa'yo na yan. Mom, thank you. Maraming salamat, Oo, Mom. naku naman. Dagdagan na rin natin yan ng isang bilao business. May regalo rin kaming isang dining room showcase. Para naman kay Hailey, may regalo kaming educational assistance para sa kanya. But wait, there's more! May bonus din kaming isang staycation package para kay Manda. At isang hairstyling service para talagang makapag-relax siya. Manda, ito ang aming grand prize para sa'yo. Sana magustuhan mo yan. Wow! Thank you so much! Kita mo ba? Ha? Nagusto mo ba yung Dahil 20th anniversary ng Wish Ko Lang, may regalo kaming Wish Ko Lang savings worth 100,000 pesos para kay Manda. Ayan. Thank you po. Patunay lang ang kwento ni Manda na walang masama sa pagiging mabait at pagtanaw ng utang na loob basta't alam lang natin ang ating mga karapatan. Mga kapuso, happy 20th anniversary po! Dahil sa inyo, 20 years na tayong nakakapagbigay ng pag-asa at tumutupad ng mga wish. Lagi po natin tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.